Sa unang parte ng Attack on Titan, napasapanganib ang buhay ng sangkatauhan ng sirain ng dambuhalang Titan ang malaking pader, at inatake nito ang mga tao kung saan napakadaming mga namatay at napilitan ang mga tao lumipat sa Inner District. Sinubukang bawiin ng gobyerno ang Outer District mula sa mga Titan subalit nabigo sila. Sa huling sandali, ang ating bidang si Eren ay nagawang makapag-transform sa pagiging Titan at nailigtas ang bawat isa. Lumalabas na noong bata pa si Eren, pinag-eksperimentuhan siya ng kanyang ama kung saan tinurukan siya ng serum na may kakayahang mag-transform sa pagiging Titan. Nandoon din si Captain Soda at tinulungan maitago si Eren nang lusubin sila ng gobyerno para sunugin ang eksperimento ng kanyang ama. Kinuha ng mga sundalo ang mga magulang ni Eren at pinatay, habang si Eren naman ay tinago ni Captain Soda. Sinunog ni Commander Kubel ang laboratorio sabay umalis na rin si Captain Soda kasama si Eren. Lumipat ang eksena kung saan si Eren ay tinali ng mga sundalo. Pinaliwanag ni Commander Kubel na dapat nilang patayin si Eren sa lalong madaling panahon dahil malaki itong banta para sa kapakanan nila nang mapag-alaman nilang may kakayahan itong mag-transform bilang Titan. Iginiit ni Eren na katulad din nila siya na isang tao pero buo na ang desisyon ni Commander Kubel. Nang babarili na sana ng sundalo si Eren, lumapit si Armin para ipagtanggol ang kaibigan na sinasabing si Eren ang nagsagip sa kanila mula sa kamay ng mga Titans. Inassure niya sa commander na malaki ang mapapakinabang nila kay Eren dahil siya ang magiging panlaban nila sa mga Titan. Hindi rin pumayag si Captain Han sa pagpatay kay Eren dahil plano din itong eksperimentuhan si Eren. Gayunpaman sa kabila ng pagmamakaawa ni Armin, inutos pa rin ng commander na barilin si Eren. Nang makita ito ni Mikasa, nilabas niya ang kanyang sandata at tinanong siya ni Commander Kubel kung bakit nito pinagtatanggol ang isang halimaw. Dahil sa lumalalang sitwasyon, pumagitna na ang dating kapitan na si Soda at sinimulan nitong ipaliwanag ang patungkol sa kapangyarihan ni Eren. Sinabi niyang kayang kontrolin ni Eren ang sarili sa pagiging Titan, pero nawawala ito habang tumatagal. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagpapaliwanag, binaril siya ng isang sundalo na agaran niyang ikinamatay. Bigla na lang, isang higanteng Titan ang nahulog at nabagsakan nito si Commander Kubel at iba pa. Pinagbabaril nila ang Titan pero tila ba mayroon itong mga armor sa katawan. Pagkatapos madali niya lang pinatay ang mga sundalo sabay kinuha si Eren. Sinubukan nilang atikihin ang batok ng Titan pero nasangga niya ito, nangangahulugang ang Titan na ito ay mayroong kamalayan. Tumingin ang Titan sa iba pang sundalo subalit dinipensahan naman sila ni Mikasa. Nakakagulat, tumitig lang ang Titan sa kanya at huminto na sa pag-atake. Pagkatapos ay umalis na ang Titan dala-dala si Eren. Matapos ng insidente, nagutos si Captain Han na ipagpapatuloy nila ang pagsasaayos sa nasirang pader. Sa kabilang banda, nagising si Eren sa kakaibang silid na may tumutugtog na musika. Nagmasid siya sa paligid at tumambad sa kanya ang isang jukebox. Paghinto ng musika, narinig niya ang isang boses at ito pala ay walang iba kundi si Shikishima. Pinaliwanag niya na sinagip niya si Eren mula sa Titan na kumuha sa kanya pero nabigo daw siyang patayin ito. Pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Shikishima ang video footage daang taon na ang nakalipas, kung saan dito ipinapaliwanag ang pinagmulan ng mga Titan. Lumalabas na plinano ng gobyerno magsagawa ng super soldier weapon sa pamamagitan ng genetic engineering, at nakagawa nga sila ng higanti na kilala ngayon bilang Titan. Gayunpaman, hindi na nila napigil ang pagkalat ng virus at kumalat ito sa buong mundo. Ang mga tao ay bigla na lang nagiging Titan at halos naubos ang buong populasyon. Dahil sa matinding problemang ito, binombahan ng gobyerno halos lahat ng mga Titans at nagdulot ito ng matinding pagkasira sa mundo. Gayunpaman kahit papaano, may iilang populasyon ng tao ang nakaligtas at gumawa sila ng mga pader para dito magtago. Kalaunan, isang makabagong gobyerno ang nabuo, at ito na nga ang naging bagong lipunan nila ngayong kasalukuyan. Ang silid na kinaroroonan nila ngayon ay nilikha ng gobyerno upang mabantayan nila ang bawat tao sa pader. Inihayag pa ni Shikishima na ang pag-atake sa mga pader ay pakanan ng gobyerno. Ginawa nila ito upang magtanim pa rin ng takot sa mga tao at upang madali lang manipulahin ng gobyerno ang mga tao. Gayunpaman, nagkaroon ng pag-asa si Shikishima kay Eren nang masaksihan niya itong mag-transform at magkaroon ng kamalayan bilang Titan. Naniniwala siyang mapipigilan nila ang binabalak ng gobyerno. Lumabas na ang dalawa at pinakita ni Shikishima sa kanya ang kanyang mga tagasunod. Tumambad din kay Eren ang napakadaming bambang pampasabog na ninakaw niya mula sa commander. Binigay niya ang grappler kay Eren sabay sinabing mula ngayon ay malaya na siyang gawin ang gusto niya. Samantala, nagawang makuha ng scout ang missile at plano nilang itakip ito sa butas ng pader. Nakatingala si Mikasa mula sa malayo, inaalala ang nakaraan noong kasama pa nito si Eren. Pagkatapos nagpatuloy na ang grupo patungong syudad, pero napahinto sila nang masalubong niya ang isang armored vehicle. Lumabas ang ilang sundalo sabay tinutukan sila, mabuti na lang lumabas si Eren mula sa sasakyan. Humingi siya ng paumanhin kay Mikasa dahil pinag-alala niya ito, pero malinaw naman sa itsura ni Mikasa na masaya itong makita muli si Eren. Lumabas na rin si Shikishima at sinuri nito ang missile. Nabigla si Captain Han nang makita ang mga armas ng sundalo, sabay pumasok din ito sa loob ng sasakyan.
Sa pagkakataong ito, inangkin ni Shikishima ang missile at pinaliwanag niya na plano niyang sirain ang inner wall gamit ang missile upang tuluyan ng mawasak ang pamumuno ng gobyerno at makalaya ang mga tao sa kamay nila. Nagulat si Eren sa sinabi ni Shikishima dahil sa akala niya gagamitin nila ang missile para takpan ang nabutas na pader. Hindi rin siya pumabor sa ideyang ito dahil maraming mamamayan ang mapapahamak. Ngunit tugon lang sa kanya ni Shikishima na ang kamatayan nila ay kapakipakinabang para mapabagsak lang ang gobyerno. Dagdag niya pa kay Eren na kalimutan na nito ang nakaraan at sumama sa kanyang plano. Pero nang maalala ni Eren lahat ng sakripisyo at paghihirap ng mga taong malapit sa kanya dahil sa mga Titan, sumigaw siya sa sobrang galit at sinabi kay Shikishima na tumatanggi siya sa gusto nito. Inatake niya si Shikishima pero sa kasamaang palad madali lang siyang napabagsak nito. Tumayo si Eren para umatake muli, pero madali lang din nailagan ni Shikishima ang mga atake niya. Hinamon niya itong mag-transform sa pagiging Titan. Halos walang kwenta lahat ng atake niya dahil ni isa ay wala man lang tumitama. Pinigilan siya ni Mikasa pero tumawa lang si Shikishima at hinalikan pa nito si Mikasa para lalong inisin si Eren. Sinampal niya ito sa mukha kaya sinipa siya ni Shikishima. Lalo itong kinagalit ni Eren kaya sumugod siya na walang pakialam. Gumawa ng plano si Arman kasama ang kaibigang si Senagi. Bago pa tuluyang tapusin ni Shikishima si Eren, binantaan siya ni Arman na huminto kung hindi ay pasasabugin niya ang mga bomba. Sinabi niya sa mga kasamahan na kunin si Eren at dalhin ito sa truck. Pero hindi nagpatinag si Shikishima sa banta at inutos pa sa mga tauhan na barilin sila. Bigla na lang, isang grappling hook ang dumaplis sa mukha niya at kumonekta ito sa gusali. Tumalon si Senagi sabay sinabi sa mga kasamahan na siya na ang bahala at umalis na sila. Sinimulan niya hatakin ang pader ng buong lakas habang pinagbabaril siya ng mga sundalo ni Shikishima. Sa kabutihang palad nagawa niya namang mapabagsak ang pader sa mga bomba at ginamit ni Armin ang oportunidad na ito para tumakas. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na muntik pang maabutan ang sasakyan nila. Nalungkot ang grupo dahil sa ginawang sakripisyo ni Senagi para sa kanila. Pero biglang lumitaw muli si Shikishima at kahit papano ay nakatakas pala siya mula sa pagsabog. Umakyat siya sa sasakyan para angkinin ang missile. Kinuha niya ang espada at sa kanilang pagkagulat, sinaksak niya ito sa kanyang dibdib. Lumitaw ang buto mula sa likuran niya at kalaunan ay nag-transform siya sa pagiging halimaw. Lumalabas na si Shikishima pala mismo ang Titan na lumitaw kanina na kumuha kay Eren at pumatay kay Commander Kubol. Sinubukan ni Eren gayahin si Shikishima pero pinigilan siya ng kasamahan dahil hindi daw sila sigurado kung gagana ba ang paraang ito sa kanya. Sinabi niya na kaya nilang talunin si Shikishima kung magtutulungan sila. Tumakbo ang nakabaluting Titan at pinakita nito ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpatay sa iba pang Titans. Nakakuha ng tiyempo si Sasha at pinatamaan nito ng arrow ang mata ng Titan. Umatake din ang ibang kasamahan nila pati na rin si Mikasa. Sumugod na rin si Eren at winasiwas nito ang tuhod ng Titan. Nang mapaluhod ang Titan na si Shikishima, tumalon si Jing sa ulunan ng Titan para atikihin ang weak spot nito pero napansin naman siya ng Titan at sinimulang hambalusin. Mabuti na lang nagawa ni Eren maitaboy si Jing at siya tuloy ang tinamaan. Kukunin na sana ni Shikishima ang missile nang bigla na lang, isang pagsabog ang naganap at napansin niyang si Eren ay nag-transform na rin sa pagiging halimaw na Titan. Sumigaw si Eren at ang dalawa ay muling nagtuos sa katauhan ng Titan. Isang matinding labanan ang nangyari subalit wala pa ring binatbat si Eren dahil na rin sa makapal na baluti ni Shikishima. Isang malakas na sipa ang tumama kay Eren dahilan para mapabagsak siya sa lupa. Tatapusin na sana siya ni Shikishima pero pinulot niya ang LSE ng chopper, sabay sinaksak ito kay Shikishima. Pagkatapos ay sinundan pa ito ni Eren ng pamatay na sipa sa ulo ni Shikishima at napatilapon ito sa gusali. Sa wakas ay bumalik muli si Shikishima sa pagiging tao at sumigaw si Eren ng may pagtatagumpay. Sumunod ay kinuha niya ang missile mula sa truck. Pagkatapos umakyat siya sa pader dala-dala ang missile habang sumusunod naman ang kanyang mga kasamahan. Nang ilalagay niya na ang missile sa butas, unti-unti naman siyang nawawalan ng lakas dahil sa sobrang pagkapagod. Napansin ito ni Mikase kaya gumawa agad siya ng aksyon. Hinati niya ang likod ni Eren para subukang gisingin ito at ipaalala ang pangako niya sa kanya na ipapakita nito kay Mikasa ang labas ng mundo pati ang karagatan. Sa wakas ay muling nagising si Eren at pinagpatuloy na ilagay ang missile sa butas. Sa kabilang banda, nagising na rin si Captain Han matapos nitong madamay sa pagsabog kanina. Isang misteryosong lalaki rin ang lumitaw at naglakad. Muli nang ang bumalik sa pagiging tao si Eren habang si Arman naman ay abala sa pagsiset ng timer sa missile. Nang aalis na ang grupo, biglang nagpakita sa harap nila si Commander Kubol. Himalang nakaligtas ito sa pag-atake ng Titan na si Shikishima sa kanya kanina. Nag-offer siya ng kalayaan sa grupo kapalit ng buhay ni Eren. Tumanggi ang grupo kaya binaril sila ng commander at aksidenteng tinamaan si Eren sa binti. Sinabi ng commander na kapahamakan lang ang naghihintay sa kanila sa labas ng mga pader na ito. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, inatake siya ni Sasha ng arrow sa leeg at nahulog siya sa likod ng pader.
Pero sa kanilang pagkagulat, biglang nag-transform si Commander Kubol sa pagiging Titan at siya pala ang Colossal Titan na sumira sa pader 2 taon na ang nakalipas. Sinimulang sugurin ng grupo ang Titan para maghigante, pero hirap sila dahil ang katawan ng Titan na ito ay naglalagablab sa init. Kinuha ng Titan ang missile pero patuloy pa rin sa pag-countdown ng oras. Umatake si Jing para pigilan ng Titan pero sa kasamaang palad ay pinatay siya ng Titan. Pagkatapos sinunod nito si Eren pero isang missile naman ang tumama sa Titan na inatake ni Captain Han. Patuloy pa rin kinuha ng Titan ang missile sa kabila ng injury niya at nagbigay naman ito kay Eren ng pagkakataon para makalapit sa kanyang batok. Hindi niya alintana ang init at umakyat sa ulunan ng Titan. Tumigil na ang oras sa missile pero sa kasamaang palad, hindi ito sumabog. Lumalabas na nagawa ng Titan masira ang detonator kaya nagtungo si Mikasa sa missile para ayusin ito pero hindi niya alam kung papaano. Sa kanyang pagkagulat, buhay pa pala si Shikishima at inatake niya si Mikasa. Nakiusap si Mikasa sa kanya sa huling pagkakataon na tulungan silang magapi ang Colossal Titan. Sa parehong sandali, nagawa ni Eren makapunta sa batok ng Titan sabay hinati ito. Sa kasamaang palad, nakuha siya ng kamay ng Titan bago pa niya tuluyang masagawa ang plano. Bago pa niya mapatay si Eren, ang Titan na si Shikishima ay nagmadaling umakyat dala ang missile, dahilan para bitawan ng Colossal Titan si Eren. Pagkatapos ay sumugod si Shikishima sa Colossal Titan at tinapon nito ang missile sa bunganga, at nagsanhi ito ng malaking pagsabog dahilan para ang dalawang Titan na si Shikishima at Commander Kubol ay tuluyan ng namatay sa pagsabog. Tuluyan na ring nasira ang pader habang si Eren naman ay nagmamadaling makaligtas sa pagguho. Mahuhulog na sana siya, mabuti na lang dumating si Mikasa para sagipin siya. Dahil sa mga naglaglagang debris, tuluyan itong natakpan ang butas sa pader. Nakaligtas ang dalawa sa pagkaguho at nakarating sila sa tuktok ng pader. Sobrang natuwa ang dalawa dahil sa wakas natupad na rin ang pangarap nilang masaksihan ang labas ng mga pader, at sobrang namangha sa kagandahan ng tanawin at mga karagatan. Can anybody out there hear me?